Ayun, good afternoon po and happy Lord's Day po sa lahat. Ayan, ito pong sermon po na marinig niyo po ngayon, ngayong pong morning service ay sinulat ni Reverend Clarence Bowman. So originally, pinreach po itong sermon sa Yarrow Canadian Reformed Church noong 2005. So 21 years ago na po itong sermon. And ito pong sermon po ay a further exposition po na related po sa sermon delivery last week. No? So related po ito sa mga napag-usapan po natin ng mga nakaraan. So ngayon po, sa Congregation of Corinth, di ba binasa po natin, may clay passage po kanina, pero makita po natin yung buong context po nito sa kabuuan po ng chapter 3 or kabanata 3 ng 1 Corinthians. Now, sa Congregation of Corinth, interesting po yung mga conversation na maririnig. Pero at the same time, disturbing din. Kasi may mga member na ine-exalt yung isang preacher and yung iba naman ay ine-exalt yung isang preacher. So kasi yung isa, mas gusto si Paul, yung isa naman, mas gusto si Apollos, yung iba si Cephas or si Peter, and meron pa nagsabi, hindi, kalimutan na natin yung preacher, si Kristo lang yung interested tayo. So yun kaya, umiinit ng gusto yung mga usapang to na kitang-kita natin yung jealousy, nakita natin sa congregation yung quarreling and rivalry. So yan po ang Corinth. And nagagawa rin natin ito, mga kapatid. And hindi lang tungkol sa mga preacher. For example, kahit pati na rin sa mga sports teams. So ngayon, nag-umpisa na yung NBA Finals. So sino po dito yung campaign sa San Antonio Spurs? And sino po dito mga kampi naman sa New York Knicks? So, hindi lang yun eh. So ginagawa din natin yun sa mga politiko, sa mga sports heroes natin, and even sa mga artista. So, napakadaling pag-usapan, hindi pagyabang yung tungkol sa mga tao. Pero tingnan po natin yung passage. Ano yung sinasabi ni Paul? Tigilan ninyo yan na huwag na kayo magyabang tungkol sa mga tao. Ngayon dito po, sa totoo lang, hindi lang niya sinabi na huwag kayong magyabang, huwag kayong mag-boast tungkol sa mga preachers, katulad nga po kanina, na para bang si Paul versus Cephas versus Apollos. Hindi. Dito po, may kita natin na ginawa itong mas general ni Paul, that no more boasting about men. And kasi po, after all, sinasabi sa 1 Corinthians 3:21-23, for all things are yours, whether Paul, or Apollos, or Cephas, or the world, or life, or death, or present, or the future, all are yours, and you are Christ's, and Christ is God's. It says here, since Christ is of God, so let him who boasts, boast in the Lord. So ngayon po, I summarize ito pong sermon this morning with this theme, Paul forbids boasting about people. And ngayon po, para matulungan tayo sa pag-aaral sa salita ng Diyos, so meron tayong tatlong sermon points ngayon pong hapon. So the number 1, the Corinthian history on boasting about people. So para sa sermon point number 2, the apostolic prohibition on boasting about people. And number 3, as we end, the better perspective than placing boasting about people. So bago po tayo magsimula, so hingi po natin ang tulong ng Diyos. Let us all pray. Our Heavenly Father, thank you for you have revealed to us the glory of your beloved Son, our Lord Jesus Christ. And now, as a people of your here are gathered under the preaching of your word, we pray that you lift up our eyes away from men and fix them upon Christ alone. And Lord, forgive us for the pride that boast in human wisdom, even human leaders, or human strength. And teach us that all earthly glory fades, but Christ remains forever magnificent, exalted above every name. And we pray, God, as we hear your word, that we may see more clearly that riches that belong to us in union with Christ. So cause us, O Lord, to see that He is our wisdom, He is our righteousness and our sanctification and our redemption. And Lord, fill our hearts with gratitude that the crucified and risen Savior reigns over all things for the good of His church. And by your Holy Spirit, strengthen our faith and lead us to boast in Christ alone. And we pray that Christ increase in our affections, that we may decrease. And Lord, let the preaching of your word magnify the beauty, the sufficiency, and the supremacy of our Savior.
And we ask all these things in His precious and glorious name. Amen. Okay, punta po tayo sa sermon point number 1. So the Corinthian history on boasting about people. Now, pagan town yung city of Corinth. And may isip po natin, pwede natin isipin na wala ni isa man sa mga tao yung karapat-dapat sa redemption ng Panginoong Jesucristo. Pero dumating po yung araw na pumasok doon sa city si Apostle Paul. And pinangarap-inich niya yung gospel of the crucified Messiah. At isa po itong message na foolish para sa mga tao, maging tagtaga doon sa mga Corinth. Kasi paano ka magkakaroon ng salvation sa pamamagitan ng isang tao na pinako sa krus? But yet, even so, by the grace of the Lord, some of the people of Corinth came to faith. And yung mga sumampalataya, so yung mga naniwala sa gospel of Christ crucified, sila ay tumanggap ng Holy Spirit. So God, the Holy Spirit, made His home in them. And as a result, these people of Corinth were now spiritual. Pero yung magiging spiritual po nila, hindi ibig sabihin nun na instantly mature agad sila in the faith. So kaya nag-labor si Apostle Paul sa Corinth sa loob ng 1.5 taon so bago siya umalis. Pero kahit po ganoon, maraming pang work yung kailangan gawin para ma-encourage ito further growth yung mga Christians of Corinth in the Lord. So kaya, paglipas ng panahon, so isang lalaki na yung name naman ay Apollos, siya naman po yung dumating sa Corinth. And pinangaral niya yung gospel sa mga taga doon. So, nagturo pa siya ng gusto sa mga tao tungkol sa Panginoong Jesucristo. Eh, tungkol naman po sa kanya, kay Apollos, mas mababasa po natin yan sa Acts 18 and 19. Na ito po si Apollos, that he was a man of gifts. And siya po ay isang tao na kayang patunayan mula sa mga scriptures na ang Panginoong Jesus ang Kristo. So meaning, gifted itong si Apollos. So hindi natin alam kung gaano katagal nag-serve si Apollos sa Corinth. Pwedeng may dumating pang isa, so pagkatapos niya, so isang lalaki, again, na yung pangalan naman ay Cephas. So meaning si Apostle Peter. And then sure po, after niya, sa mga sumunod na panahon, sa paglipas ng mga panahon, sure po na nag-appoint sila ng office bearers sa Corinth. So ito po yung mga brothers na mandated na siguruhin na yung congregation ay growing in the Lord, na nagiging mature in the service of the Lord, and delighted in the gospel of Christ crucified. Pero in the course of years, nung kumbaga matagal nang nandun yung mga tao, and nakikinig sa proclamation of the gospel of Christ crucified, so dumating yung panahon na inalis ng mga Kristiyano sa Corinth yung kanilang tingin sa gospel. Inalis nila ang tingin nila kay Kristo. And binaling nila yung paningin nila sa mga tao. And kahit pa po yan, sa mga nag-preach tungkol kay Kristo. So yung focus ngayon ay nalipat mula sa message. Papunta saan? Sa mga messenger. And ito po yung point, yun yung point na sinulat ni Paul sa chapter 1 verse 12. Basahin ko po, chapter 1 verse 12, and kung meron po mga Bibles, so you can go with me. So sabi po dito, chapter 1 verse 12 ng 1 Corinthians. What I mean is that each one of you says, I follow Paul, or I follow Apollos, or I follow Cephas, or I follow Christ. Bakit po nila ginawa yun? Mas okay ba yung personality ni Paul? Better ba yung presentation ni Peter ng gospel? Mas may emphasis ba si Apollos sa paboritong doctrine nila? Ano man po yung dahilan, yung naging result po nito is that nagkaroon ng disagreement sa Church of Corinth. May mga grupo na kumakampi kay Paul, and may mga grupo na kumakampi kay Apollos. And ito po, ano yung nangyayari kapag pinaninit mo yung isang disagreement? Nagkakaroon ng quarreling. And kapag lalo mong pinaninit yung quarreling, nagkakaroon ng jealousy. And kapag lalo mong pinaninit yung lahat ng yon, mag-i-end up po yun sa division. So disagreement, magdi-descend into quarreling, jealousy, and then division. Yun po yung nangyayari. So dito na natin narinig yung mga klase ng linyahan na
Hindi na kita pwedeng kausapin. Ayoko na mapuntahin ka sa bahay ko. And hindi na tayo pwede pumunta sa isang Bible study. And we pray, huwag mo po kunyari po sa atin yun. Pero yan po ay manifestation ng division, mga kapatid. And gaano ba katindi yung division sa Corinth na para bang gaya po sa atin kapag nag-uusap tungkol sa sports or kapag nag-uusap tungkol sa politics? Well, hindi natin alam kung gaano kainit yung naging usapan po nila. Pero naroon po yung mga tao, mga magkakapatid dito na nagsasabi na united sila in love for one Savior. Pero despite po ng love nila for this one Savior, divided sila tungkol sa kung sino yung better na mag-present ng gospel. Superficial. Na wala na yung tingin nila kay Kristo at napunta na doon sa messenger. So, nung marinig ito ni Apostle Paul galing sa household ni Chloe, nakita niya na yung ganitong klase ng usapan sa Corinth ay galing sa devil. Galing sa devil. Ngayon, pwede mabigat po yung pakinggan. Pero sa 1 Corinthians 1:11, sa balikan niyo po natin, dito, ginagamit ni Paul yung word na quarreling. And binagay niya ito ulit dito sa chapter 3, verse 3. So using different words, sabi niya, there is jealousy and strife among you. Mga kapatid, ito pong salitang to ay sinabi din ng ni Apostle Paul sa Galatians 5 na kapag sinasabi niya yung works of the flesh, na yung ganitong pagyayabang, that my man is better than yours, na yun po yung humahantong sa quarreling at rivalry, na hindi to galing sa Spirit of God, kundi galing sa Spirit of the flesh. It is of the devil, and it produces disunity and division. Whereas gusto ng Panginoon yung unity among His people, pero narito po sila ngayon na divided. Kaya nga po mga kapatid, yung behavior ng mga Christians dito sa Corinth, wala nang pinagkaiba sa behavior ng ibang tao doon sa Corinth. Yung difference lang nila is that yung topic ng dispute nila, na meron din silang division maging sa loob ng church. Kaya po ito po yung sinabi ng ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 3, ito sa verse 1. 1 Corinthians 3, verse 1. But I, brothers, could not address you as spiritual people. So sabi ni Paul, you have the Spirit, after all you believe, you are brothers, but I cannot address you as spiritual. I have to address you as worthy. So yung salita po dito, yung word na translated dito na flesh, is about po ito sa paggawa ng works of the flesh. And inuulit niya to sa verse 3, for you are still of the flesh. And exactly, dahil na worldly sila, kahit meron silang banal na spirito, pero mga immature sila, and hindi nila kayang tanggapin yung solid food of God's word. And yan yung po yung history sa Corinth, tungkol sa boasting sa mga tao. So kaya nga po, dito naman, dinadala tayo nito sa second point po natin. Ano yung iniisip ni Apostle Paul tungkol dito? At ano yung ginagawa niya tungkol po dito? So ngayon po, para po sa sermon point number 2, so the apostolic prohibition on boasting about people. So ano po yung sinabi ni Apostle Paul? Ito po yung sinasabi sa text natin. So sabi niya, as if he's saying, na kaya nga, huwag nang magyabang tungkol sa mga tao. Tigilan niyo yan, sabi ni Apostle Paul, that there's no place of boasting about people. And sa totoo lang, na kapag binasa po natin, kapag in-observe po natin yung sulat ni Paul sa mga Corinthian, parang ina-expect natin na sasabihin na niya agad to sa chapter 1, nung una niyang sabihin yung division sa congregation na yun. Pero, hindi po yung ginawa ni Paul. Hinintay pa niya, well, may kita po natin yung chapter 3, bago niya sabihin sa kanila na tigilan yung ginagawa nila. Alam niyo po bakit? Yung dahilan po nito, mga kapatid, dahil masyadong immature yung mga Kristiyano sa Corinth. So, para ma-address yung immaturity nila, nakita ng apostol na kailangan muna niyang ipaliwanag or explain na iba yung paraan ng Diyos kaysa sa paraan nating mga tao. So, yun yung point niya doon sa chapter 1, verse 18. And doon po sa mga sumusunod. And foolish para sa mga tao yung buong idea ng gospel. So yung kino-consider ng mga tao na wise at tama sa isipan nila
as they say, na mas magaling yung team ko kaysa sa'yo. Mas magaling yung bata ko kaysa sa'yo. So lahat ng ganyang pag-iisip, ibinabaliktad ng Diyos. So mga kapatid, isipin po natin, sino ba yung tagapagligtas ng mundo? Sino ba yung namatay para sa atin? Walang iba, kundi itong crucified man, yung tao na nireject, yung tao na nasa pinakailalim according sa human estimation, na siya yung Savior. And sinasabi ni Apostle Paul, doon yung may kita yung wisdom ng Diyos. So tandaan po natin, ang Diyos po ay nagliligtas ng mga tao ayon sa paraan na pinili niya. God goes and saves people in the manner of His choosing. Yan po yung argument ni Paul sa chapter 1 and sa part ng chapter 2. So ngayon, bumabalik si Paul sa argument na yon sa chapter 3 verse 18. I will read, so that no man deceive himself. If anyone among you thinks that he is wise in his age, let him become a fool, that he may become wise. Again, kasi nga po, binabaliktad ng Diyos yung order of things. So kaya, kung iniisip po ninyo na okay lang na purihin yung isang tao and purihin naman yung ibang tao hanggang mag-generate ito ng divisions, sabi ni Paul, cut it out. Tigilan ninyo yan. Ang bayan ng Diyos or the people of God ay dapat maging iba. Dahil, again, binabaliktad ng Diyos yung accepted practices ng mga tao. And that is why they should no more boast in men na dapat nilang itigil yung mga kalokohan na to ng pag-uunahan at pag-insist that my man is better than yours. Pero meron pa pong ibang argument si Paul para po sa conclusion ng text na to. So yun naman po yung sinulat niya sa first part ng chapter 3. And specifically, so lalo niyang in-encourage yung congregation na is sacred, what people really are, or kung ano talaga yung tao. So ngayon, para i-emphasize yung point na yun, kung ano nga ba talaga ang tao in the broad scheme of God's Word. So ngayon naman dito sa ating text, gumamit si Paul ng dalawang examples. So same as last week po ito, na nasa verses 5 to 9, yung unang example. So pasabi po sa tinukoy niya po yung tungkol sa agriculture. And nasa verses 10 to 15 naman yung second example, kung saan tumutukoy naman si Paul sa pagtatayo ng building or construction. Okay, so namin ko po una yung example tungkol sa agriculture. Okay? Ano yung sinabi ng apostle? Ano sabi ni Paul? So in reply, sa mga Corinthian na nagsasabing, I follow Paul, and yung iba naman na sinasabi, I follow Apollos. So sinabi ni Paul sa verse 5, what then is Apollos? What is Paul? Eh dito po binigay niya yung sagot. Servants through whom you believe, as the Lord assigned to each. And then, in-explain pa to ni Paul in detail. Sa verse 6, sinabi niya, I planted. So, sinasabi dito ni Paul for us, na ako yung unang pumunta sa Corinth. Ilang taon na yung nakalipas, and unang nag-preach ng gospel doon. Nagtanim ako ng seed, nag-stay roon ng 1 year and a half, and pagkatapos, umalis din ako. So pagkatapos, dumating si Apollos, and ano yung ginawa niya? Well, itanim na yung binhi, and ngayon, si Apollos naman din nagdidilig. So yun yung sinasabi ni Paul. And again, next naman na sinasabi niya, does that make me better than Apollos? Sa ginawa kong ngayon, ginagawa nitong mas mahusay si Apollos kaysa sa akin? Hindi. Dahil ang Diyos ang nagpapatubo sa halaman. Hindi ako yung gumawa nun, hindi rin si Apollos, kundi ang Diyos yung kumikilos. So sabi sa verse 7 says here, so neither he who plants nor he who waters is anything, but only God who gives the growth. Yung importante po ay hindi kung sino yung nagtanim ng seeds sa Corinth. Okay? And hindi rin kung sino yung dumating na may pandilig to water. Kundi yung importante ay ang Diyos na nagpapatubo. Only God who gives the growth. So, sa binigay na example ni Paul, example po ito na madali po natin maintindihan. Tama po ba? Pamilyar tayo, and nakikita natin yung maraming agriculture sa atin. And nakikita natin yung paglaki, sabi nga dito sa example, ng mga halaman.
And alam natin lahat na hindi natin kayang palakihin yung mga tanim na yun. So yes, pwede tayong magtanim ng seeds and magdilig, pero kaya mo bang pasibulin o i-germinate yung isang seed? Kaya mo bang pahinugin yung magiging harvest? So ang point po is, ano ba yung tao? Sila po ay servants lang na ginagamit ng Diyos para magkaroon ng ani. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, ganyan din sa church. Ano nga ba yung mga tao? Preacher yung isa, office bearer naman yung isa, pero itong lahat, sabi ng Apostol, lahat ito is servants lang. Wala silang halaga sa sarili nila. That they are just tools that God uses. Ang Diyos yung nagbibigay ng pananampalataya. Ang Diyos rin yung nagpapalago at nagpapahinog. Kaya ang point po is, bakit itataas yung tao? Bakit i-exalt yung tao? And I pray po na dito po sa atin po na nakikinig po ngayon, naiintindihan natin yung point na sinasabi ni Apostle Paul. Ngayon naman po, inuulit yung instruction na yun sa second example. So, dito na tayo sa second example, pero dito may nadagdag na bagong element. So, yung second example sa mga verses 10 to 15 ay galing naman po sa construction or pagtatayo ng building. Kasi sabi ni Paul sa verse 10, according to the grace of God given to me, like a skilled master builder, I laid the foundation and someone else is building upon it. Okay? And nakita natin ulit na tungkol po ito kay Apostle Paul and his work nung dumating siya sa Corinth many years ago and preaching the gospel. So, he laid a foundation of Christ crucified. And ginawa nito, sabi nga dito, as a skilled or expert builder. So, isang tao na tumanggap mula sa Diyos, sa Panginoon, ng message na nagsisilbing solid foundation ng building na to na tinatawag na Church of Corinth. So, kaya nilatag ni Paul yung foundation. And matapos yung 1.5 year, umalis din po siya. Natapos yung kanyang work. And may ibang dumating para magtayo sa ibabaw ng foundation na yun. I hope na-imagine ko natin. So, yan naman po yung work ni Apollo, sabi ko nga kanina. And dito, nagkakaroon ng bagong twist yung second example. Kasi dito, nagdagdag si Paul sa hulihan ng verse 10 ng isang instruction. So isang command para sa mga nagtatawiran sa foundation of Christ crucified. And ano po yung instruction na binibigay po sa atin? So sa verse 10 pa rin, let each one take care how he builds upon it. Sa translation natin, pwede po kasing mahina po yung pagkakatranslate nito. Or mahina yung dating. Pero yung intention ni Paul ay isang clear na command that we must be careful how we build it. There's only one foundation that can be laid, and that is Christ crucified. That is clear. Verse 11, nakikita po natin yan. Pero ngayong nailatag na yung foundation, so pwede kang magtayo gamit yung iba't ibang materials. So gold, silver, precious stones, wood, hay, and straw. And nakikita naman po natin sa next verse, sa verse 12. Pero we know, wala naman po natin na mas tatagal yung isang klase na material kaysa sa iba. Eh, sino po ba sa atin dito yung nakasubok ng magtayo ng bahay na gawa sa hay o dayami? It would be foolish to do so. Alam po natin na hindi yung tatagal. And so, kailangan magtayo gamit yung mga matitibay na materyales. Dahil sabi nga sa verse 13, each one's work will become manifest, for the day will disclose it, because it will be revealed by fire. So sa huling araw, kapag bumalik si Kristo, and continue ko lang, and the fire will test what sort of work each one has done. Kaya po, instruction ito para sa mga elders ng Corinth, and sa sino mang nag-preach doon ng gospel, na siguruhin na tama nilang pinipreach yung gospel, ay maayos po nila na tinuturuan yung congregation. And hindi pa, ito po isa pa, hindi dapat i-allow ng office bearers ng Corinth yung mga rivalry within their congregation. Yung pag-aaway sa congregation, kung saan ine-exalt ng iba yung isang preacher and ng iba naman yung ibang preacher, hindi nila dapat i-allow yun. Dahil nagiging cause yun ng division
And nagre-resulta pa po yun. Hindi lang sa division in itself, but sa weakness ng church, sa kahinaan ng church. Pero gamitin pa rin po natin yung metaphor sa text. So yung building na tinatay sa Corinth, kailangan maitayo ng maayos. Dahil sabi nga dito sa verse 16, do you not know that you are God's temple? And that God's Spirit dwells in you? So here's another point. Yan yung tinatayo sa Corinth. Isang temple. So nilatag ni Paul yung foundation and nagpapatuloy yung ibang pictures sa pagtatayo doon sa ibabaw. Pero yung building na tinatayo ay isa palang temple. Natulad po yan ng templo na ginagawa ni Solomon sa Jerusalem. And ika nga, yun po ay tinayo gamit yung mga matitibay na material. Gold, silver, costly stones, and wood. Umamit ba siya ng dayami? Of course, hindi. So ganun din po, para ma-explain sa atin kung ano yung ibig sabihin nun. So yung mga office bearers ng church sa Corinth na nagtatayo ng templo ito, according doon sa illustration ni Paul for us, hindi dapat gumamit ng mumurahing materyales. That the church, ibig sabihin po nito, the point is that the church must be a fitting dwelling place for the Holy Spirit. Naintindihan po natin. Kaya dapat walang division, walang rivalry, walang jealousy. But instead, dapat magkaroon sa congregation ng attitude of serving each other at yung pagpapatibay sa isa't isa. Kaya po mga kapatid, nagbigay si Apostle Paul ng matinding warning sa mga office bearers ng Church ng Corinth. Na kung sila, sabi sa verse 17, na sa pamamagitan ng paraan ng pagtatayo nila, sumisira pala sa templo ng Diyos. Sila mismo ay wawasakin ng Diyos. Yung temple na yun, yung Church of Corinth, ay sacred. Same illustration pa rin, hindi ito pwedeng itayo gamit yung mumurahing materyales. Kasi kung gano'n, sabi naman sa verse 15, masusunog yung templo na yun. It will suffer loss, and those who build on it will be saved. Pero, ang status nga ng mga kapatid is as only one escaping through the flames. Mahinang mahina. And sa atin po, na mga leaders, and sa atin po dito sa congregation, so paalala po sa atin na tayong mga office bearers sa Imus, na dapat isa-isip po natin yung tungkol sa sarili po natin. Sa ating church, na tayo po ay involved sa pagtatayo ng templo ng Diyos, and napakahalaga kung paano po tayo nagtatayo. And critical po yung way o paraan ng pagtatayo natin, na dapat magbigay justice sa kung ano nga ba talaga yung templo na yon according sa salita ng Diyos. So wala dapat mag-iwan na room para sa division, rivalry, and jealousy. So yung dapat na focus ng congregation, nating lahat ay laging si Kristo at hindi po tao. Katulad po kanina nang in-explain ko, nagbigay si Apostle Paul ng dalawang examples for us to understand. And we must understand the point of the examples. Na ginagamit ng Diyos itong mga servants na ito, itong mga tao para itayo yung church. At the same time, may responsibility yung mga tao ito. Na yung aim ay lumago yung congregation. Na yung congregation ay hindi mamuhay ayon sa flesh or ayon sa sanlibutan, kundi ayon sa Espiritu lang. That the fruits of the Spirit are to abound. And ngayon po, yung tanong po ay ito, kaya bang gawin ng office bearers ng church yung ganitong klase ng growth or paglago? Can a congregation encourage that kind of growth in itself sa sarili lang natin? And masabi natin, paano natin yun magagawa? So with that thought, so dinadala po tayo sa ating last point. So sermon point number 3, ito po yung better perspective, replacing boasting about people. So direct po kasi na sinabi ni Paul sa text, so then, no more boasting about men. Wala na dapat ganyan. So yung tanong naman po is, pero ano nga ba yung dapat? Kung ipuput off natin yung boasting about people, ano yung ipuput on natin? Ano yung ipapalit natin? So dito, nagpatuloy po si Paul sa 1 Corinthians 3, verses 21 to 22. For all things are yours,
whether Paul, or Apollos, or Cephas, or the world, or the life, or death, or the present, or the future, all are yours. Ano kaya yung point ni Paul? Bakit niya po ito sinasabi? Yung point po niya, mga kapatid, is that mismong Diyos yung nagpapadala ng mga taong tulad ni Paul sa Corinth. And this day, yung nagpadala kina Apollos and Peter sa Corinth, so pati na rin sa mga sumusunod pa na elders ng church at iba pa. And another question is that, bakit silang lahat yung pinadala ng Diyos? Bakit hindi si Paul lang? Bakit hindi si Apollos lang? Dahil gusto po ng Diyos na magbigay ng higit-higit pa kaysa kayang ibigay ng iisang tao lang. Na hindi dapat limitahan ng mga taga-Corinth yung sarili nila and magyabang lang about kay Paul or kay Apollos na para bang this one is my man, mas magaling ito. Hindi po ganun. Sabi ni Paul, isinugo silang lahat ng Diyos para sa inyo. Silang lahat ay para sa inyong ikalalago o ikakagrow. So sa pamamagitan po ng work ni Paul, Apollos, Cephas, at ng iba pa, lumalago kayo sa Panginoon. Kaya again, sinasabi ni Paul, tigilan na ninyo yung pagpili, tigilan na ninyo yung pagkakampi-kampi, kundi pahalagahan ninyo yung lahat ng binigay ng Diyos sa inyo sa pamamagitan nilang lahat. Naintindihan po natin? Well, inuulit ni Paul yung thought na to sa mga susunod po niya na salita. Sabi ni Paul, for all things are yours, whether Paul or Apollos or Cephas or the world. So, mangyayari po ba is piliin lang yung gusto, and tanggihan natin yung iba, di na natin tatanggapin. Pick and choose. I like this a little bit, but I don't like that a little bit. Hindi po maaari, sabi ni Paul, na binigay ng Panginoon yung lahat ng to sa inyo. So appreciate what the Lord gives in the whole world. So yung lahat ng to ay para sa inyong paglago, kaya huwag kayong pumili lang dito or doon. At intindihin po natin kung para saan yung lahat ng to. So ganyan din po sa buhay or kamatayan, sa present or sa future, mula po sa kapanganakan natin hanggang kamatayan, lahat ito ay sa inyo. Na walang pag-aari yung diablo na hindi saklaw ng providensya ng Diyos. Lahat ng nilalagay ng Diyos sa landas ninyo ay para sa inyo at kayo ay kay Kristo. Siya na namatay para bayaran yung ating mga kasalanan. Siya na umakyat sa langit at nakaupo sa kanan ng Diyos bilang hari ng mga hari. At si Kristo ay sa Diyos at ginawa kayong pag-aari ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kaya po, sa pamamagitan po niya, binibigay ng Diyos yung lahat ng mga kailangan ninyo para mabuhay para sa Kanya. Kaya nga mga kapatid, ano ngayon yung gagawin ninyo? Magyayabang pa rin ba kayo sa iisang tao lang? Bakit ninyo lilimitahan yung sarili ninyo? Bakit kayo mamumuhay na parang nahirap? Rejoice in all the Lord has sent, Paul, Apollos, and Cephas, and even your office bearers. They're all His gifts to you, so that you may grow in Him. Kaya po, mga kapatid, as we end dito sa Zion Covenant Reformed Church, saan dapat nakatuon yung mga pansin po natin? Dapat bang sa tao? Dapat po bang sa mga bagay? Sabi ni Apostle Paul, tigilan ninyo yan. That him who boast in the Lord. Na siya yung sentro ng pansin natin ng Diyos, ang sentro ng usapan natin. At ang Panginoon ang dapat na maging sentro ng pag-iisip natin. Amen. Tayo po ay manalangin. Our faithful God, we thank you for the preaching of your holy word. And we praise you that in Christ, that you have given for your people, you give us every spiritual blessing, and you have taught us that we are not to boast in men, but to rest in your sovereign care. And as we end, we protect us by your mighty hand. We pray that you guard us from pride, from worldly thinking, into the temptation to place our confidence in human wisdom or strength. Keep us steadfast, Lord, in the gospel, and preserve us in the faith once delivered to the saints.
And by your Holy Spirit, enable us to live according to what we have heard today, that you strengthen the weak among us and comfort the afflicted, and grant perseverance to your people in every trial. And help us, O Lord, to remember that we belong to Christ, and that Christ reigns over all things for the good of His church. We pray that you supply all that we need for body and soul, and we pray that we meditate on the sufficiency of our Savior and to bring glory to your holy name. Through Jesus Christ our Lord, we pray. Amen.